Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ang ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Torres Dimar at shoutout kay Geng Geng Sanan. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2,946 hanggang 2,950. Nanalo ang Aaron sa kompetisyon, ngunit hindi nanalo sa palakpakan, dahil iniisip ng mga baliw na tagahanga na nawalan ng isip na ang Aaron ay hindi nanalo sa kompetisyon sa pamamagitan ng lakas, ngunit tuso. Sa kanilang mga mata, imposibleng manalo si Yan Bingfeng. Sigurado siyang mananalo sa kampyon nitong Wuji Summit, kaya maraming tao ang hindi makatanggap ng ganoong resulta. Pagkaalis ni na Aaron at Shi Jing sa venue, hinaranggan sila ng isang grupo ng mga taong mukhang maliliit na babae. One of the leading girls, with long light blue hair, should be a beautiful woman kung hindi masyadong nagme-makeup. Nakakalungkot lang na ang kanyang exaggerated makeup ay nagtatago sa kanyang orihinal na kagandahan. Aaron, anong pakulo ang ginamit mo? Ang batang babae na may mahabang mapusyaw na asol na buhok ay nagtanong kay Aaron, at siya ay may napakahusay na saloobin. Ano ang sikreto? Hindi madaling gamitin ang yin moves. Kung hindi ka pumayag, maaari mong hilingin kay Yan Bingfeng na tumayo at makipaglaban muli sa akin, ngunit natatakot ako na hindi siya makabangon sa kama sa loob ng 1 taon at kalahati. Sabi ng Aaron Light, hindi niya pinatay si Yan Bingfeng, ngunit hindi maiiwasan ang malubhang pinsala, at magkakaroon ito ng malaking epekto sa martial arts ni Yan Bingfeng sa hinaharap. Ngunit upang mabuhay sa mga kamay ng Aaron, ito ay isang bagay na dapat ipagpasalamat. Pagkatapos marinig ito, ang batang babae na may mapusyaw na asol na mahabang buhok ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Bilang panatikong tagasunod ni Yan Bingfeng, paano niya matitiis ang kayabangan ni Aaron? At ang dahilan kung bakit ang martial arts ay parang paglalayag laban sa agos ay napakalinaw sa kanya. Kung talagang gusto ni Yan Bingfeng na mahiga sa hospital bed sa loob ng 1 taon at kalahati, siya ay ganap na mawawasak. Aaron, hindi kita bibitawan sa bagay na ito. I will make you pay the price. Tingnan ang kanyang hitsura, ang background ng pamilya ay hindi dapat maging mababa, kung hindi man, hindi rin maglakas loob na sabihin ang gayong mga salita. Ngunit kahit na ang 3 pamilya ng Yanjing, Aaron ay hindi nagbigay pansin, paano nila maaalala ang sinabi ng isang batang babae. Kung gusto mo akong guluhin, sasamahan kita anumang oras, pero pinapayuhan kita na huwag mo akong guluhin, kung hindi kakayanin ng pamilyang nasa likod mo. Ang Aaron ay nagpapaalala ng isang paraan. Ngumiti ang maliit na babae at ngumiti ng napakatamis. Hindi kaya ng pamilyang nasa likod nito. Ang pangungusap na ito sa kanyang mga mata, parang biro, malaking biro. Ano ang hindi kayang bayaran ng pamilya mo? Matagumpay na sabi ng batang babae. Pamilya mo, hindi ito maaaring nagkataon. Iniisip ngayon ni Mo Yanxiang kung paano ibabalik ang mga gamit ng pamilya Chi. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang nakababatang henerasyon ni Mo ay naglakas loob na guluhin siya. Galing ka ba sa pamilya mo? Tanong ni Aaron. Ang dahilan kung bakit siya nagtanong ay ang Aaron ay kakaiba, ngunit sa palagay ng batang babae, ang Aaron ay dapat matakot. Kung tutuusin, isa siya sa 3 pamilya sa Yanjing, at makatwiran ang kanyang takot. Alam kong natatakot ako. Hanggat handa kang pumunta sa ospital at lumuhad sa harap ng ward ni Yan Bingfeng, maaari kong isaalang-alang na palayain ka. Tandaan mo, iniisip ko lang iyon. Sabi ng batang babae. Mas mabuting bumalik ka at tanungin mo si Mo Yanxiang kung sino ako. Siya ang magsasabi sa iyo kung ano ang gagawin. Sabi ni Aaron. Kumunat ang noo ng batang babae. Si Mo Yanxiang ang kanyang lolo, na paborito rin niya.
Paano nakilala ng lalaking ito ang kanyang lolo? Moyu, hindi niya talaga kilala ang lolo mo. Pagkaalis ni Aaron, tinanong ng isang kasama si Moyu. Umiling si Moyu, hindi siya sigurado, ngunit alam niya na si lolo ang pinakamaganda sa kanyang sarili, kahit na alam niya kung paano. Huwag kang mag-alala, maghihiganti ako para kay Bingfeng. Mahal ako ng lolo kahit na walang kwenta na makilala siya, sabi ni Mo. Naniniwala si Mo na sa doting degree ng kanyang lolo, tiyak na matutulungan siya nito. Bukod dito, hindi kailangan ni Mo yan siyang para gawin ito. Mayroon din siyang sariling mga kaibigan, na sapat na upang magdulot ng malaking problema sa Aaron. Sa bus pauwi, labis na hindi nasisiyahan si Shi Jing sa pagkapanalo ni Aaron sa kompetisyon ngunit hindi nanalo sa palakpakan. Bakit kailangan silang pag-alitan kapag nanalo sila sa kompetisyon? Wala talagang mahabang mata ang mga batang babae na iyon. Hindi ba nila nakikita kung sino ang mas makapangyarihan at kung sino ang mas karapat-dapat na ituloy? Ngayon ang batang babae, hindi rin alam kung paano ibabalik ang isang responsibilidad, na mayroon si Yan Bingfeng kung ano ang mabuti. Walang magawang sabi ni Shi Jing. Mapait na tumawa si Aaron. Alam niyang ipinaglalaban ni Shi Jing ang sarili niyang kawalang katarungan, ngunit ang epekto ng idolo ay ganito lang, at ito ay magiging mas seryoso sa hinaharap. Para sa mga maliliit na babae, hindi mahalaga kung ano ang kanilang mga idolo. Ang mahalaga ay gusto nila sila. Nay, napakagwapo ni Yan Bingfeng. Normal lang na magkagusto sa kanya ang maliliit na babae. Sabi ni Aaron. Hinawakan ni Shi Jing ang kanyang mga labi, hinamak ang kanyang mukha at sinabing, hindi ba gwapo ang anak ko? Mas maganda ka sa kanya. Hindi masyadong gwapo ang Aaron ngayon. Kung tutuusin, parang medyo immature siya. Gayunpaman, bilang isang may sapat na gulang, ang Aaron ay talagang dinudurog ang karamihan sa mga lalaki sa mga tuntunin ng hitsura, kung kaya't ang Aaron ay makakaakit ng napakaraming mga bulaklak ng peach. Bumalik sa kapitbahayan. Bago pumasok sa pinto, nakita ni Aaron si Wu Jin. Dahil tinanggihan si Wu Jin, ngunit na-curious siya sa resulta ng kompetisyon ngayon, kaya kinailangan niyang hintayin ay Aaron na bumalik sa gate ng komunidad. Matapos makita ang Aaron, sumugod si Wu Jin sa Aaron sa unang pagkakataon, well, nanalo ka ba? Si Wu Jin ay hindi makapaghintay na magtanong. Aaron ay tila walang magawa. Mukhang kailangan niyang lumipat ng mas maaga. Kung hindi, sila ni Wu Jin ay magiging mas magkakasalungat. Sa ilang lawak, ito rin ay isang uri ng pinsala kay Wu Jin, dahil si Aaron ay hindi maaaring magkaroon ng anumang relasyon sa kanya, syempre ako ang nanalo, ang resultang ito ay hindi lumampas sa kanyang inaasahan, ngunit nakakalungkot na hindi niya nakita ang engranding pagganap ng Aaron sa eksena, na labis na ikinalungkot niya, malapit na tayong lumipat. Maaari mong mabuhay ang iyong normal na buhay sa mga salitang ito, direktang umalis ang Aaron. Walang magawa si Shi Jing, at sinaktan ang puso ng batang babae sa ganitong paraan. Wala talaga siyang malay na awa. Gayunpaman, hindi kwalipikado si Shi Jing na tumulong sa Aaron sa ganitong uri ng bagay, kaya maaari lang niyang pabayaan si Aaron. Wu Jin, isa kang mabuting babae. Gayunpama, ang Aaron siya ay bata pa rin kung tutuusin. I can feel your favor for him, pero imposible talaga na kasama mo siya, sabi ni Shi Jing kay Wu Jin. Si Wu Jinling ay nasa iisang lugar. Hindi niya alam kung bakit niya nagustuhan ang Aaron. Gabi-gabi siya ay pamipikit, at ang kanyang isip ay puno ng hitsura ni Aaron, tulad ng pagiging possession. Hindi ko ini-expect na maninirahan siya sa ganoong karumal-dumal na lugar. Pagkatapos pumasok ng Aaron sa komunidad, lumitaw ang mga kapatid na babae ni Moyu. Malinaw, sinusundan nila ang Aaron pabalik sa kanilang tirahan, na dapat ay upang ipaghiganti si Yan Bingfeng. Pinalayas na daw siya sa pamilyahan. Mukhang totoo nga, Mo language, hindi talaga namin gustong pumunta sa ganitong klaseng lugar. Para sa lower class lang yan. Ang dumi. Oo, ayoko pumunta sa ganyang basura. Ang mga taong maaaring maging kapatid kay Mo Yu ay may magandang background sa pamilya, kaya puno sila ng pagkasuklam kapag nahaharap sila sa matandang komunidad na ito. Total, lahat sila ay si Miss Chen Jin na nakatira sa compound ng villa. Kailan sila pumunta sa lugar na ito? Itinoon ni Mo Yu ang kanyang mga mata kay Wu Jin sa oras na ito. May kausap si Aaron kanina lang. Dapat magkaibigan ang dalawang ito.
Mayroong napakasimpleng paraan upang hayaang lumabas ang Aaron. Hindi, tingnan mo yang babaeng yan. Kaibigan niya siguro si Aaron, sabi ni Mo. Matapos makinig sa mga salita ni Moyu, maraming kaibigan ang agad na naunawaan ang kahulugan ng Moyu. Go on, huwag mong hayaang tumakas siya. Kung pumasok siya, wala tayong pagkakataon. Taas, ilang tao ang nagkukumpulan. Si Wuzin ay uuwi na, at ilang matangkad na babae ang huminto sa kanyang harapan. Ano ang gusto mong gawin? Tanong ni Wuzin na may pagtataka sa mukha. Hindi niya kilala ang mga taong ito. Paano sila nakatayo sa harap niya? Sumama ka sa amin, sabi ni Mo Language Light. Nakaramdam ng kakaiba si Wuzin at nagtanong, bakit? Hindi mo na kailangang malaman kung bakit, sabi ni Mo. Inilibot ni Wuzin ang kanyang mga mata. Sino ang mga taong ito? Kailangan mo bang pumunta kung gusto mo siyang umalis? Sorry, uuwi na ako. Handa nang umalis si Wuzin. Kakatapos lang panasan ng tubo ni Moyu, biglang hinawakan ni Wuzin ang kanyang buhok, at ito pa rin ang uri na may matinding lakas. Napasigaw si Wuzin sa sakit. Anong gusto mo? Bitawan mo ako, sabi ni Wuzin. Sinabunutan ni Moyu ang buhok ni Wuzin at sinabing, cheap na babae, ayokong makipagtalo sa iyo, pero napakamangmang mo, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite. Tapos na sabihin, hinailan ng wika ni Mo si Wuzin ng direkta, lumakad patungo sa sariling sasakyan. Gustong magpumiglas ni Wuzin, ngunit ang kanyang anit ay halos mapunit ni Moyu, kaya kailangan niyang sundan siya. Pagkatapos sumakay ng party sa kotse, walang balak si Moyu na palayain si Wuzin, tulad ng paglabas ng kanyang galit sa Aaron kay Wuzin. Ano ang gusto mong gawin? Si Wuzin ay may hindi tiyak na premonition. Kahit na hindi niya kilala ang mga taong ito, ang kanyang intuition ay nagsasabi sa kanya na ang mga darating ay hindi mabuti. Kung susundin niya ang mga taong ito, maaaring mapanganib ito. Ang daming kalokohan. Tumahimik ka na, wika ni Mo, isa sa mga batang babae ang nag-iingay kay Wuzin, direktang binigyan si Wuzin ng isang sampal sa mukha. Ang mga maliliit na batang babae ay pumalo sa mga tao, ngunit hindi sila malambot. Agad na nagkaroon ng pulang marka si Wuzin sa kanyang mukha. Kapag magsalita ka ulit ng kalokohan, huhuberin ko yung damit mo at itatapon kita palabas ng sasakyan. Mo Language na siyang teeth said. Tumingin si Wuzin sa mabangis na mga mata ni Moyu at natakot. Alam niyang hindi simpleng babae ang babaeng nasa harapan niya. Siya ay may isang sikat na tatak at tiyak na hindi ipinanganak sa isang ordinaryong pamilya. Ngunit hindi maisip ni Wuzin kung saan niya sinaktan ang mayayamang babaeng ito at kung bakit nila siya haharapin. Ang sasakyan ay patungo sa isang sikat na villa area sa Yanjing, na isang lugar na kayang-kaya ng mga napakayamang tao. Minsang nakonsensya si Wuzin nang dumaan siya. Hindi niya inaasahan na isang araw ay makapasok siya sa villa area. Sa ganitong paraan, siya ay labis na nag-aalala. Pagkatapos mag-park sa harap ng isang villa, iniuwi si Wuzin. Dekorasyon ay maaaring ilarawan sa pamamagitan ng apat na mga salita ng kaningningan, na kung saan ay ang pinakamaluho na Wuzin na nakita kailanman sa kanyang buhay, kaya hindi niya ito may larawan sa lahat ng mga salita. Nang malubog si Wuzin sa pagkabigla, may biglang sumipa sa kanya, kaya diretso siyang bumagsak sa lupa, na nagpabangon kay Wuzin mula sa pagkabigla. Wala pa akong nakikitang ganito karangyang lugar. Kung ikukumpara sa sirang komunidad na tinitirhan mo, parang langit ba? Sinabi ni Mo Yu kay Wuzin na may panunuya na binili ni Mo Yan siyang ang lugar na ito para sa kanya. Maliban sa kanya, walang sino man sa pamilya mo ang kwalipikadong tumira rito. Ano ang gusto mong gawin? Wala akong laban sa iyo. Bakit mo ito ginagawa sa akin? Walang magawa si Wuzin para sabihing naliligaw pa rin siya. Hindi niya alam kung ano ang kanyang nagawang mali, at iniisip niya na hindi niya masasaktan ang antas na ito ng binibini. Total, hindi pa niya ito kino-contact. I don't understand now. Malalaman mo mamaya. Kung gusto mong sisihin, masisisi ka lang sa pagiging ungreat. Sabi ng Mo Language Disdain, sa pag-iisip ng Aaron na ganoong uri ng pagmamataas, ang wikang Mo lalo na para kay Yan Bingfeng ay lumalaban sa kawalan ng katarungan. Sa mga mata ni Mo Yu, si Yan Bingfeng ay dapat na hindi magagapi. Paano siya matatalo sa isang batang lalaki? Bukod dito, ang maliit na batang ito ay isa ring sikat na waist young master ng pamilyang Han.
Iniisip ni Moyu na dapat mayroong isang bagay na hindi kapanipaniwala sa loob nito, kaya kailangan niyang humanap ng paraan upang maalis ito at mapagtibay si Yan Bingfeng. Moyu, ano ang dapat niyang gawin? Tanong ng isang kaibigang babae kay Moyu. Tiningnan ni Moyu si Wu Jin at sinabing, hahanapin ko ang lubid at itali muna ito. Pahihirapan kita ng ilang araw. Ilang babae ang nakangiti sa isa't isa nang walang anumang pagtutol sa pag-uugali ni Moyu. Tila sa kanilang mga mata, ito ay isang pangkaraniwang bagay. Ang mga taong ito, na may malalakas na payong na proteksyon sa likod nila, ay nakagawa ng maraming pagkakamali mula noong sila ay bata pa. Gayunpaman, dahil sa mga dahilan sa likod ng mga ito, hindi nila kailanman binayaran ang kanilang mga pagkakamali, na humahantong sa higit at higit pang kawalan ng batas. Sa katunayan, matagal na nilang ginagawa ang ganitong uri ng pagkidnap, at madalas dahil sa maliliit na alitan. Sa oras na ito, nasa bahay ang Aaron. Tinanong ni Shi Jing si Aaron, talaga bang lilipat ka? Oo, natural na sinabi ni Han Sanya na ang tanging paraan para maalis si Wu Jin ay ang umalis sa kanyang bilog ng buhay, kailangan kong maging walang puso. Babae ako, pero mas may pakialam ako sa'yo. Payo ni Shi Jing, inay, mayroon akong sariling dahilan, at ito ay upang protektahan siya sa disguise. Sabi ni Aaron, nang makitang hindi natin nagsihan Sunny, naisip niyang walang silbi ang patuloy na hikayatin siya. Walang choice si Shi Jing kundi ang sabihin, okay, you can do whatever you want. I just mentioned it casually. The most important thing is to do it according to your own wishes. Tumawa si Han Sanchen at sinabing, sa hinaharap, tiyak na sasabihin ko sa iyo ang dahilan. Sa oras na iyon, mauunawaan mo kung bakit gusto kong gawin ang lahat ng ito. Kahit na curious si Shi Jing, nilinaw ng Aaron na sasabihin niya sa kanya mamaya, kaya hindi siya nagmamadaling magtanong. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!